Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pinabayaan niya kami. Nangako ang kumpanya niya na bibigyan niya kami ng kabuhayan at iba pang mga benepisyo matapos pumanaw ang mga mahal namin sa buhay. Pero lahat yun napako. Makasarili talagang Max Guerrero na yan. Kaya kami nandito para sabihin sa buong bansa na ang isang Max Guerrero ay hindi mapagkakatiwalaan. Anang isang babae na kasalukuyang ini-interview sa TV. Isa ang babae sa mga nagprotesta at namatu kay Max sa speaking event nito sa Cebu. Marahas na inoff ni Max ang TV ng hospital suite bago bumaling kay Ella. Have you confirmed that her claims are true? Is her late husband even working under one of our projects? We are still working on it, sir. Bullshit. Anas ng binata. Sandaling bumaling sa kabilang bahagi ng frosted wall na siyang nagahati sa receiving room ng silid at mismong hospital bed kung saan mahimbing pa rin natutulog si Criselda. Akala ko kinausap mo na maayos sa mga taong yan kanina sa convention, Ella. I did, sir. Pero wala naman silang sinabi sa akin na concern. They simply won't talk. But now they are in nationwide TV. Muling anas ng binata. Great. Shit. Ani Max. Marahas na sinuklay ang kamay sa buhok. Their projects all over the country have had minor on-site accidents lately. Hindi yun maiiwasan sa uri ng negosyo na meron sila. But he'd always make sure that every party is well compensated. Maging ang mga nadamay sa magkasabay na maliit na sunog noon sa Erythrium Tower at Dove Building ay siniguro niyang nabigyan din ng benepisyo. The operations department has been in charge of making sure that the benefits are all received by the victims. At iwala siya sa mga tauhan at department heads niya na ginagawa ng mga ito ang kanilang trabaho. Hindi yung ganito. Call Engineer Antolin right now. I want him to explain right at this instant. Utos ni Max kay Ella. Agad namang tumango ang assistant. Sandaling humakbang palabas ng suite at ginawa ang utos ng boss. Nagsimula na magpalakad-lakad si Max sa loob ng silid. His head was spinning with all too many awful scenarios inside it. Si Dami naman ay nilapitan ng asawa at sinubukang aluin ito. Max, magiging maayos din ang lahat. Not now, Demi. Mabilis na putol ni Max sa asawa. Just stay with Lola for now. I want you to focus on her as I fix these damn complications. Gigil na dugtong ng binata. Bahagyamang nasaktan sa sinabi ni Max. Hindi na muli pang nagsalita si Dami. Tahimik siyang sumunod sa sinabi ng asawa at lumipat sa kabila ng bahagi ng silid. Maya-maya pa, humahangos na bumalik si Ella sa loob ng silid. Bakas ang gulit sa mukha nito at hindi iyon nakaligtas kay Max. Sir? What? What is it? Nagmamadaling tanong ng binata. Engineer Antolin has left the country 3 days ago and I just received a news right now that he was found dead in his hotel suite in Hong Kong. He's gone, sir. That's good news. Aasahan ka talaga sa mga ganito, Jake. I never doubted your connections ever, son. Now that little piece of shit, Max, will surely learn his lesson well now. Ani Thomas sa anak habang kausap ito sa cellphone. Humithit sa sigarilyong nakaipit sa pagitan ng kanyang mga daliri ang matandang lalaki at tinanaw ang langit na puno ng bituin. Naroon pa rin siya sa kanyang pinagtataguan, sa isang tagong bahay sa gilid ng bundok. Isang oras sa labas ng syudad. He had long prepared that place to be his hiding place should any of his plans against Criselda and her grandchild. Everything he needs is there, at 3 months' worth of supplies. He could wait out there as long as he wants, and he will never be found. Kailangan ko lang bayaran ng mga pinatrabaho ko kay Engineer Antolin. Dad, I need to take some money out of the account. Ani Jake sa kabilang linya. Alright, but make it discreet. Take out only what's needed, Jake. Wala pa sa atin ang lahat. Tandaan mo yan. Of course, Dad. Huwag kang mag-alala. Nagbago na ako. Hindi na ako nasisilaw sa malalaking pera. I have work now, you know. Marahang nagbuga ng hininga si Thomas. Gusto niyang paniwalaan ang anak. But he knows him too well. Alam niyang hindi maglalaon at magsasawa rin sa kasalukuyan nitong trabaho si Jake. At muling magre-resign. But he doesn't have to tell that to him now. He doesn't want to spoil the moment when they are making progress.
They need to celebrate. Ngayong patay na si Engineer Antolin, hindi na nito masasabi kay Max na kinakakunsyaba niya ito upang i-delay nito ang pagbibigay ng benepisyo ng mga manggagawa na biktima ng work-related accident sa GDC projects. That cost him $1 million para lang gawin ito ang nais niya. And it was all worth it. He did that so that people will turn against Max. That's the phase 2 of his plan, character assassination. The phase 1 was the burning of the marketing department and hurting Max's wife. He wants to start his plan with a bang, something that will really shake the high and mighty Max Guerrero. At nagtagumpay siya sa bagay na yun. Now that the public's attention is now on Max, he needs to taint his image. Mabuti at cooperative ang mga kamag-anak ng naaksidente sa GDC sites. Nagkusa ang mga itong siraan si Max dahil sa ipinangako niyang pagkatapos nila magsumbong sa media. Siguradong makukuha na ng mga ito ang benepisyo na para sa kanila. And now, Phase 3. He needs to proceed to Phase 3. Ngumisi ang matandang lalaki, humithit sa sigarilyo. Tumingala at nagbuga ng usok. "Dad, are you still there?" Untag ni Jake sa ama na kanina pa tahimik kahit na panay ang kanyang pagsasalita sa kabilang linya. "Yeah, I'm still here. Kiss your kids for me, Jake. Kapag nabawi ko ng lahat ng para sa atin, ay magkikita rin tayo, anak. For now, be well." Ani Thomas bago pinutol ang tawag. Ilang sandali pa, muling nagdial ng numero ang matandang lalaki sa kanyang cellphone. Naghintay siya ng ilang ring bago may sumagot sa kabilang linya. "Kumusta? May balita ka ba sa akin ngayon tungkol kay Criselda?" Sa kabilang linya ay lumunok si Lucy. Umalon ang kaba sa dibdib. Naka-confine po si Doña Criselda, sir." "Talaga?" Hindi makapaniwalang sabi ni Thomas. Humalakhak pagkatapos. He never really felt so lucky in his life. "That's good news." Anong matandang lalaki? "Nararamdaman kong nalalapit na rin ang katapusan ni Criselda. Kaarma niya yan sa pagmamalupit niya sa amin ng aking ama. Subalit, naiinip na ako. Kaya humanda ka, Lucy. Tatawagan ulit kita para gawin sa tamang oras ang pinapagawa ko sa iyo. Naiintindihan mo ba?" Yes, sir." Anang nurse. Hindi na sumagot pa si Thomas. Agad na pinutol ang tawag bago muling tiningala ang mga bituin sa langit. "Kaunting panahon na lang, Papa. Makukuha ko na rin ang dapat ay para sa atin." Imbes na pinapagod mo ang sarili mo sa pag-iisip, why don't you do first things first, Max? Send bereavement flowers to the Antolin family at asikasuhin mo agad ang pagre-release ng mga benepisyo ng mga naaksidenteng manggagawa. That way, maayos natin agad ang problema. Mahinahong sabi ni Criselda sa apo na noon ay nakaupo sa gilid ng hospital bed ng matanda. "Lola, kapag naglabas ulit ako ng pondo, ibig sabihin, para ko na rin inamin na nagkamali talaga ang GDC. Nasadya kong hindi inasikaso ang benepisyo ng mga magagawa. Gayong hindi naman yun na totoo." Rason ng binata. Hindi na napigilan ang bahagyang pagtaas ng tinig. Halos wala pa siyang itinulog ng nagdaang gabi. He was waiting for updates from Ella. And when their men confirmed na totoong mga kamag-anak ng mga tauhan nila sa GDC ang nagrereklamo, Max has been in contact to all of their men under Engineer Antolin. Umaasang may maibibigay ang mga itong sagot sa kanyang mga tauhan. 20 million is 20 million. Hindi maaaring mapunta lang sa wala ang ganung halaga, Max. We have to pacify the beneficiaries. And we can only do that if we give them their benefits right now. Also, we cannot put all the blame to Engineer Antolin. If we crucify him publicly, make him responsible for the delay, what would the people say? The dead cannot defend itself. Makailang ulit na naghugot ng hininga si Criselda. Tila ito nahapo sa sandaling pakikipag-usap sa apo. Hindi naman umimik si Max. Hindi niya matanggap na wala siyang ibang maisip na solusyon, kundi yun lang din. That solution means yielding to his enemies, and he is not ready to yield. He cannot just settle with that solution. He needs to find another one, a better one. Ilang sandali pa, inabot ni Criselda ang pisngi ng apo at marahan iyong tinapik. "Oh, Max, you are really your father's son. He cannot tolerate injustice. He operates on principles. Always. But sometimes, kailangan din nating magkompromiso, iho. Lalo pa ngayon na nagigipit tayo. Ayokong nahihirapan ka, Max. If this is the best solution for now, then take it.
Don't be too hard on yourself. Umigting ang panga ng binata. Nagpikil ng emosyon. His grandmother has always been his voice of reason. At maisip pa lamang niya na sa malaot madaling mawawala na ito sa kanya, ay lalong nagpapahirap sa kalooban ng binata. Stay for long, will you? Anang binata, pigil ang luha. Nangilid na rin ang luha ni Criselda. I wish I could, but… Alam na matandang babae na, malapit na ang kanyang oras. At maging siya man ay natatakot din na maiwan ng mag-isang apo. Subalit, what would I do without you, Lola? Ani Max, pilit nang umiti si Criselda. You will get by, Max. Mawala man ako ay alam kong magiging maayos ka. With Dami by your side, I know you will be just fine. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Max at niyakap ang abuela. Sa maraming pagkakataon sa kanyang buhay, ang mga bisig labang na yon ng abuela ang kanyang naging kanlungan. In Max's young mind, his grandmother's embrace would always be his comfort. But even that would be taken away from him when his grandmother would pass. Bahagyang humigpit ang yakap ng binata sa abuela. Sa isip ay isang kahilingan na sana bigyan pa siya ng mas mahabang panahon para magpaalam sa abuela. Hello? Sagot ni Dami sa kanyang cellphone sa paus na tinig. Hapon na, subalit kagigising lamang ng dalaga. Madaling araw na rin kasi nang utusan siya ni Max na umuwi na muna sa bahay nito upang makapagpahinga siya ng husto. At dahil ayaw niya makipagtalo pa sa asawa, gayong marami itong iniisip, sinunod na lang niya ulit ang gusto nito. She might have been so tired that she slept the whole day. At sigurado siya, kung hindi pa tumunog ang kanyang cellphone, baka hindi pa siya magigising. Demi? Thank God you finally answered. Si Erica to. Ano? Pwede ka bang makausap? Hindi ba ako nakakaistorbo? Anang kaibigan sa kabilang linya. Agad na napaupo sa kama si Dami. Sandaling kinusot ang isang mata bago sumagot. Oh, Erica, may kailangan ka? Ha? Oo sana eh. Kasi si Logan parang may ano kasi. Tumikim na si Dami. Sandali Erica, hindi kita maintindihan. Umpisan mo ulit. Anang dalaga sa kaibigan sa kabilang linya. Sandaling naghugot-bugan ng hininga si Erica bago muling nagsalita. Demi, si Logan, may sinabi siya sa akin na maaari magbigay linaw sa nangyari kay Engineer Antolin. Kumurap si Dami. Agad na nawala ang antok. Sigurado ba si Logan, Erica? Oo, 100%. Hindi lang niya masabi kay Sir Max kanina na tinawagan niya mismo si Logan. Ngayon lang niya naalala na may isang insidente siyang natatandaan bago umalis ng bansa si Engineer Antolin. Tumangu-tangu si Dami. Okay, itatawag ko kay Max. Pwede kong i-arrange ang meeting ni Logan kay Max. Umpisa ng dalaga, bumangon na sa kama. Sana ito na nga yun, Erica. Sana ito na nga ang hinahanap ni Max na sagot. Tatawagan kita kapag nakausap ko na si Max. Bye. Dugtong pa ng dalaga bago pinutol ang tawag. Agad na tinawagan ni Dami ang cellphone number ni Max pagkatapos. But the other line just kept ringing. Kaya naman pinasya na niya munang mag-shower at maghanda sa pagpunta sa ospital. Nang makaligo at makabihis, muling tinawagan ng dalaga si Max. Subalit gaya ng una, hindi pa rin sumasagot sa kanyang tawag ang asawa. Noon nagdesisyon si Demi na magdali na lamang sa pagpunta sa ospital, baka sakaling naroon si Max. At abala lang kaya hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Habang nasa daan sila ni Dexter papunta sa St. Gabriel Hospital, sinubukan niyang tawagan si Ella. Subalit gaya ng kay Max, hindi rin niya matawagan si Ella. Ayaw niyang panghinaan ng loob. She just need to go to the hospital and find out any news there about her husband. Subalit pagdating sa ospital, ang natutulog lang na si Criselda ang kanyang nadatnan. Tinanong niya ang ilang tauhan ni Jericho na nakabantay sa labas ng hospital suite. Ayon sa mga ito, bandang 1:00 pa raw ng hapon umalis sina Max at Ella. Subalit hindi sinabi kung saan pupunta. Isinama rin daw ng mga ito si Jericho sa pag-alis. Umupo sa sofa sa receiving room si Dami. Sandaling inisip kung ano ang dapat gawin. Mahigit 1 oras na mula ng paghintayin niya sa tawag niya si Erica. Sigurado siya, naiinip na ang kaibigan. Nagdesisyon ang dalaga na mag-chat sa kaibigan, just to let Erica know that she's doing the best she can to reach Max. Ilang sandali pa,
Nagreply si Erica. Maghihintay daw ito at si Logan. Sa sumunod na ilang minuto, inabala ni Demi ang sarili sa panonood ng TV. Tulog pa si Doña Criselda at naroon naman si Angelo, kaya may panahon siyang maglibang. Abala siya sa paglilipat ng channel nang makita niya ang isang breaking news. Natagpuan na raw ang nawawalang heredera na si Leticia de la Rosa. At sa footage ng balita, ipinakita si Max na yakap-yakap ang nawawalang kababata na inakala ng marami na matagal ng patay. Ibig mo sabihin, dinala ka ng mga kidnappers mo sa isang lumang bahay at doon ikinulong ng halos 2 dekada? Tanong ng pulis kay Leticia de la Rosa. Nasa police station ang dalaga. Marumi ang damit at pudpud na rin ang gamit na tsinelas. Pinagsalikop ng dalaga ang mga nanginginig na kamay bago mangiyak-ngiyak na tumango. Muling bumakas ang takot sa mukha nito. Pwede mo bang i-drawing sa amin kung ano itsura ng bahay? O kaya naman ay alam mo bang address? Tanong ulit ng pulis. Inabutan ng lapis at papel ang naguguluhang dalaga. Nanginig agad ang mga labi ni Leticia. Tuluyan ang tumulo ang luha habang pinagmamasdan ang lapis at papel na nasa kanyang harapan. Maya-maya pa, nag-angat ito ng tingin kay Max na ilang hakbang lang ang layo sa dalaga at tahimik na nakabantay dito. Agad namang pumigat ang dibdib ni Max. Hindi na nag-aksaya ng panahon at tuluyang humakbang palapit sa pwesto ng kababata. Officer, baka pwede natin siyang bigyan ng kaunti pang panahon to adjust. Being held hostage for almost 2 decades is not an easy feat. Idagdag pa that she is physically and emotionally traumatized. It was a good thing that she knew her way to where she can find help. Sandaling natigilan ang pulis. Nag-isip bago marahang nagbuga ng hininga. Bueno, tama ka Miss Guerrero. Sa itsura ni Miss De La Rosa ngayon ay isang milagro na matatawag kung paano niya natakasan ng kanyang mga kidnappers. Ituloy na lang natin to sa ibang pagkakataon. Hintayin na lang natin si Doña Cora kung ano masasabi niya. Hindi ko ba pwedeng ihatid na lang siya sa bahay ng mga De La Rosa? She look like she needs to take a rest now. Si Max, idinantay pa ang kamay sa balikat ng kababata. Since she is a kidnapping victim, ang mga kamag-anak lang niya ang maaaring sumundo sa kanya. They all need to positively identify as their missing relative. When her relatives have the slightest of doubt that she is indeed Leticia de la Rosa, mananatili muna siya dito sa kusodiya namin until we can further verify her identity. Humikbi si Leticia. Muling tumingala sa kababata. Max, gusto ko nang umuwi. Pakiusap ng dalaga. Muling tumulo ang luha. Hintayin muna natin si Doña Cora. I'm sure she will recognize you, like I did. Ani Max, marahang hinagod ang likod ng kaibigan at inalo ito. Hindi na sumagot si Leticia. Agad na yumuko at muling umiyak. Muli namang nadurog ang puso ni Max para sa kababata. Leticia used to so full of life as a kid. Hindi ba kaya niya ito kinaibigan dahil nagustuhan niya ang ngiti nito? Leticia's smile was so contagious, lighting even a gloomy room. Nagkakilala sila ni Leticia sa isang event sa bahay ng mga De La Rosa. His grandmother forced him to go with her. And he's glad he went because he finally met Leticia, ang nag-iisang apo ng matalik na kaibigan ng kanyang lolo at lola. Leticia was a cute little girl in pigtails with a big smile that lights up her face. They bonded through playing the piano. They even went to few recitals bago ito mawala sa mismong kaarawan nito. Something he had always regretted. Hindi siya dapat umalis at bumili ng bagong regalo dahil lang sa parehas sila ng iniregalo ni Christoph. He should have waited for Leticia's yaya to come back. He shouldn't have rushed back to the gift shop and bought another gift. The G-clef hairpin he had been keeping in his bedside drawer for years. He shouldn't have. Lihim na ipinilig ng binata ang kanyang ulo. Hindi na niya dapat iniisip ang lahat ng yon. Tapos na ang lahat. Nandito na si Leticia. Nakabalik na ito sa kanila. Sa kanya. Mabuti na lang at may nagbagandang loob na tumulong dito at dinala ito sa presinto sa probinsya kung saan ito dinala ng mga tumangay rito. Nang sabihin ng dalaga ang kanyang pangalan sa provincial police, agad itinimbre ng mga otoridad sa kanilang counterpart sa syudad ang balita. Kaya naman agad na ibiniyahe si Leticia pabalik sa syudad. At dahil alam ng mga kontak niya sa pulis na interesado rin siya sa kaso ng nawawalang kababata, isa ang binata sa mga unang tinawagan ng mga pulis upang ma-identify si Leticia. Leticia recognized him immediately. It took a few minutes for him to recognize her back. She had grown so much, despite the harsh living conditions she was forced to live in for many years. But her soft brown eyes and her smile didn't change.
It was the very first thing he noticed. It was her. It was indeed Leticia. The nightmare is over. Leticia is back. Sandali pang nanatili sa ganoong posisyon ng magkaibigan hanggang sa pumasok ang pamilyar na bulto ni Doña Cora sa silid. Kasunod nito ang driver nito at ang mayordoma sa mansyon ng mga De La Rosa. Hanggang sa tulong ng tungkod nito, tumayo ito ilang hakbang ang layo sa pwesto ni Max at Leticia. The woman's eyes were brimming with tears as she looked at her long-lost granddaughter. Ilang sandali pa, unti-unting tumayo si Leticia mula sa upuan nito at pinagmasdan din ng abuela. Lola? Anang dalaga sa garalgal na tinig. Leticia? Ikaw na ba yan talaga, apo? Anang matanda. Humikbi si Leticia. Marahang tumango bago humakbang patungo sa matanda. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalaga at mabilis na yumakap sa abuela. Gumanti naman ang yakap si Cora. Ninamnam ang pagkakataong iyon na muling mayakap ang apo na matagal nang nawalay sa kanyang piling. Lola? Lola! Ani Leticia sa pagitan ng paghugulhol. Humigpit ang yakap ni Cora sa dalaga. Oh my goodness! Never did I expect this day would come! Anang matanda, muling humikbi. Sandali pang nagyakapan ang maglola bago kusang bumitiw si Cora sa apo. We better go home and get you cleaned. Sa itsura mo'y alam kong marami kang pinagdaanan, apo. So let's go home. Anang matandang babae, bumaling sa pulis. Can I bring my granddaughter home now, officer? Dahil positibo po ninyong na-identify ang inyong apo, pwede nyo na po siyang iuwi, Doña Cora. Anang pulis. Thank you, officer, for all your hard work throughout the years. Anang matanda bago bumaling kay Max. Pwede bang samahan mo sina Manuel at Lita hanggang sa sasakyan, Max? Nais ko lang kausapin si Teniente para sa gagawin kong donasyon sa police station. Agad na tumango si Max at walang imik na inakay palabas ng silid si Leticia. Kasama sina Manuel at Lita. Pagdating sa labas ng police station, agad silang dinumog ng mga taga-media na marahil ay nasagap ang magandang balita. Max and his men helped to pave the way upang makadaan ng maayos si Leticia patungo sa nag-aabang na sasakyan. Si Max pa mismo ang nagbukas ng pinto para sa kababata. Subalit, bago ito pumasok sa loob ng sasakyan, muli itong yumakap kay Max. Salamat, Max. Anang dalaga sa garalgal na tinig. No, Leticia. Thank you for coming back. Anang binata bago tuluyang pinakawalan ng kaibigan. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Leticia? At paanong ang isang inakalang matagal ng patay ay buhay pa pala? Paano nito susubukin ang pag-ibig ni Max kay Dami? Yan ang ating aalamin sa susunod.